the King of glory, the King above all things. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. You would take my place. That you would bear my cross. That you would bear my cross. You would lay down your life. That I would be set free. That I would be set free. Jesus, I sing for. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. Three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. This morning is, basahin po natin, inaasahan ka. May ine-expect sa'yo. The problem many times, muna, magsimula tayo sa problema. The problem many times sa isang church, kaya hindi po lumalago. Kaya hindi ho umuusad ang salita ng Diyos sa isang church. Kaya po hindi ho lumalalim ang mga anak ng Diyos sa isang church. It's because we lack expectation sa congregation. Ang lahat ng expectation ay nasa mga pastor, nasa ministry na. Pero yung expectation mo sa members, not so much. But this time, I will show you a verse wherein it says, yung expectation, it's not only to God. Yung commitment is not only to God, but also and also to the congregation. Okay lang po ba yan? Hindi naman ako kay galit. Amen? I'm a pastor and I expect my flock, we expect the congregation to listen to the Word of God, and not only to listen, but to live the life of Christ. May pamuhay yung mga napapakinggan nila sa church. And I do believe mas effective ang isang pastor kung ang mga congregation na umaattend ay kung ano man yung narinig nila ay naipapamuhay. No? Sometimes iniisip namin naipapamuhay nga ba talaga? Pero one of the results, no? I heard this short phrase from a friend. Sabi niya, no more excuses, just results. No? No more excuses, just results. Let me give you this verse. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 5. They even did more than we had hoped, for their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted to them. I will focus dito po sa phrase po na to. For their first action was to give themselves to the Lord first and to us, just as God wanted them to do. Let us pray. Thank you, Lord, for this month of April, for showing us and teaching us the way of a committed Christian, Panginoon. Salamat, Lord God, that truly that we may be committed Christians. And not only Sunday goers, O God, but really people who will commit to your kingdom. Not only to people, but most especially to our living God, our Father in heaven. We thank you, Lord God, for this privilege, O Lord, na tawagin niyo kaming mga anak, Panginoon. At dahil mga anak niyo po kami, Panginoon, narapat lang na maipamuhay namin ang wangis mo sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami na maging malinaw at maisagawa ang mga salita mo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Let me just give you a background. Ito po yung panahon na ang mga taga-Korinto po ay nagkakaisa sa mga bagay-bagay. In fact, nag-excel sila. Sabi ni Paul, grabe kayo, no? Grabe, sobra ang commitment nyo sa pagbibigay, sa pagmamahal nyo sa mga pastor nyo, sa pagbabahagi ng salita, sa pagpunta nyo sa church. Grabe ang commitment ng mga taga-Korinto at that time.
At sa verse po na ito, sabi po ni Paul, sabi niya, they even did more than we had hoped. Yung ine-expect po ni Apostle Paul at that time, hinigitan pa nila. No? Hindi lang sila umatin ng church, hindi lang sila nagbibigay ng kanilang alay at ikapo, hindi lang sila, hinigitan pa nila. At ano pa, itong pagkakataon na ito, makikita mo talaga yung commitment ng mga taga-Korinto, hindi lang po sa Panginoon, kundi din sa church. Amen? Pag sinabi ko pong church, please don't get me wrong, hindi lang po Words of Life Church, hindi lang po yan. We're talking about your commitment to the body of Christ. Amen? Amen po? So sabi doon, for their first action was to give themselves to the Lord and to us. There are two kinds of commitment I saw here. And that is, unang-una, your commitment to God and your commitment to people, to the body of Christ. Lahat naman tayo ay committed sa Panginoon. Sino dito yung mga committed sa Panginoon? Sino dito handang mamatay para sa Panginoon? You are totally committed to God, for God. Ang effect po niyan, if you are committed to God, then you are also committed to the people. Amen? To the body of Christ. Let me try to give you the first one. Una, sila po ay nagpasakop sa Diyos. They gave themselves to God. Ano po ang ibig sabihin ng you give yourself to God? Sa akin, ang greatest definition sa akin ng when you give yourself to God is when you surrender to God. Because it can happen. Pwede pong mangyari na ibigay mo yung sarili mo ngayon sa Panginoon. No? Pwede mong ibigay ang buhay mo sa Panginoon ngayon, pero minsan may mga nangyayari pa rin na ikaw lang. Pwede mo tanggapin si Jesus ngayon as your Lord and Savior, pero minsan, naunawaan ko, matagal ka na sa Lord, pero yung buhay mo, kalahati nun, yung dating buhay mo pa rin ang ipinapamuhay mo. And that's why I believe, pag sinabi mong commitment, ay total surrender sa Panginoon. Amen? Kanina po, umagang-umaga, sa praise and worship, sabi ko, itaas po natin ang ating mga kamay, and tinaas nga naman po nila yung mga kamay nila. Sabi ko, yan ang itsura mo pag hinold up ka sa Cubao. No? Pag sinabi sa'yo ng hold upper, tapos ang kamay mo, hold up to. Wala kang magagawa kundi sumurrender. Amen? Pag may humold up sa'yo at nanlaban ka, may mangyayaring hindi maganda. Tama po ba? Pero kung may nang hold up sa'yo at sabi sa'yo, sumurrender ka na lang kapatid. Amen? Karamihan po sa atin, pinasusurrender tayo ng Panginoon, ayaw natin sumurrender. Minsan nakataas lang ang kanang kamay, ang kaliwang kamay. Pero maganda siguro dalawang kamay ang nakataas. Amen? Total surrender po. Binigay natin ang Panginoon. Ang buhay natin sa Panginoon. Pero we still want to live sometimes, sabihin nyo nga po, paminsan-minsan. We still want to go back to the old life and enjoy the things that we usually and we enjoy in the past, no? Minsan-minsan. Lahat naman po tayo. Nangyari po ba yan? Sino dito yung binigay niya yung buhay niya sa Panginoon, pero talagang grabe na buong-buo na ibigay niya na sa Lord? Ibig sabihin, hindi ka na nagkakasala, wala ka ng desire sa mundo, wala ka ng ibang iniisip. Minsan, di po ba, matagal ka ng Kristiyano, and yet, minsan, nakakaalpas pa rin. Amen? Naintindihan niyo ba sinasabi ko? But these people in the Corinthians, grabe, they excel in their commitment to God, at ang una nilang naintindihan ay magpasakop sa Diyos. Dahil kung hindi ka magpapasakop sa Diyos, yung mga susunod kong babanggitin, mahihirapan kang magpasakop. Minsan kasi pag narinig natin yung word ng pagpapasakop, para bang sobra naman, ba't akong papasakop dyan? Di ba? Parang ang sagwa pakinggan pag magpasakop ka, no? Pero ang katotohanan nun, ganun talaga sa Panginoon. Pag nagpasakop ka, wala kang pwedeng gawin sa sarili mo. Amen? Lahat nakadepende sa Panginoon if you are totally surrendered to God. I don't know if you're listening to what I'm saying. Maybe it's too simple for you. But I don't know if you're doing this. Totally surrendered to God. Your will. And that is why sa prayer po, the Lord's Prayer, sabi doon, Our Father in heaven, who art in heaven, Thy kingdom come, Thy will be done
Not your will, but God's will. But sometimes, our will, yun pa rin ang nangyayari. Amen? Aminin po natin. Sabi mo sa katabi mo, aminin mo. Aminin mo. Amen? Amen po ba? Minsan, yung will mo pa rin ang nangyayari. Sabi mo sa katabi mo, okay lang yun. May pag-asa pa para sumurrender sa Panginoon. Pwede nyo po ba itaas yung dalawang kamay nyo? Sige po, mataas lang po. Mataas sa mataas. Ayan. Ayan. Surrender yan. Amen? O pwede nyo na pong ibaba. Alam nyo po ba na may progression yung pagtaas ng kamay nyo? No? Nung una kang na-born again, nung una kang nakakilala sa Panginoon, ang taas ng kamay mo, ganito lang. Hindi pala. Nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, ito yung kamay mo nandito. Yan. Praise and worship, nandiyan yung kamay mo. Yan. Tapos, sumunod na Sunday, umattend ka ulit. Gumagano na yung paa mo. Yan. Kumbaga, nagugustuhan na yung kanta. Gumagano-gano na. Tsa. Tapos, sumunod na Sunday, siguro napuspos, no? O napagaya lang. Kaganon na. Ganyan. Ewan ko kung anong hawak-hawak mo dyan. Sumunod po. Hindi ako nagbibiro. I'm not making this up. Nakikita kayo every Sunday at minsan hindi nyo ba, meron akong sariling CCTV. Nakikita ko kung sino talaga dito yung talagang pag nagpuri sa Panginoon, todo bigay. Nakikita ko rin kung sino din dito yung hanggang sa ngayon, halukip-kip pa rin, simula hanggang huli. And I just don't know why. Nagsimula sa ganon, nakaganon. Ano na sunod? Ganyan. Pasimple lang. Yung hindi masyadong nakikita. Huwag masyadong obvious. Tapos ganyan na. Panatang makabayan. Di ba? Tapos minsan gumaganyan na. Yung todo na ito, ganito. May sumunod na ganyan. Yung pinakahuli, ganito na. May gagrabe pa ba dyan? Meron pa ho. Yung ganito. Yung ganyan. Yan. Ang pinakagrabe na ho, ito talaga. Yung talagang wala nang pakialam sa sarili. Gusto nyo makita? No? Dali lang ha. Ang isa sa mga definition sa akin ng worship at ng talagang total surrender sa Lord, no? Kung kaya mo bang gawin to? Sige, ganyan. Pagka ito na itsura mo sa praise and worship, nako, hindi na kita hindi na kita gagambalahin. Naiwan yung oil sa mukha ko sa Naintindihan niyo po ba ako? Ang commitment mo minsan nakikita kung gaano kataas yung pagtaas ng kamay mo. Pastor, maring hindi ako nagtataas ng kamay, pero grabe ang commitment ko po sa ibang bagay. Well, okay, I will leave it that way. But a total surrendered life is a life na wala na pong iniiwang kahihiyan sa sarili. Amen? Wala ka ng mga pretensions. Wala ka ng mga alinglangan. I was so blessed last Friday. Sino pong nandito last Friday? I was so blessed. When I heard from my pastor, sabi niya, life is not about you, but it's about Christ. Kung gusto mo magkaroon ng breakthrough, ang breakthrough ng isang Kristiyano when he realized that life is not about you. It's about Jesus Christ. Amen? Yun ang totoong breakthrough. No? Walang kidlat, walang ano. You just realize, hindi pala, it's not about me pala. It's not about my breakthrough. It's not about my blessing. It's not about my trip to New Zealand and Australia. It's not about my family. It's not about my car, my house, my business. It's not about me. But it's about Jesus. It's not even about my faith. But it's about Jesus. Life is all about Jesus. Gusto mo karoon ng breakthrough? Pag ang mindset mo, life is about Jesus, mawawalan ka ng alinlangan sa buhay. Totoo ba yan? Totoo. Bakit? Hindi ka na mag-aalala. It's all about Jesus. Kung it's all about Jesus, so I therefore conclude, if it's all about Jesus, walang mangyayari sa'yo na masama. Napababayaan lang ng Diyos. Amen? Everything will work together for your own good. O yan, Pastor, for my own good. It's all about me. Hindi. For your own good, for His glory. Amen? Ang totoong pagpapasakop sa Diyos ay hindi lang po yung nakaawit ka na ilang kanta, no? Nakapag-church ka. It's a total surrender to God.
So I'm asking you now, will you totally surrender your life to the Lord? Later on, I'm gonna ask you again. I'm gonna challenge you. But let me move on. Amen? Unang ginawa po, doon po sa verse po natin, nagpasakop sila sa Diyos. Dalawang klase lang ng commitment itong pinag-uusapan po natin. Yung commitment mo sa Diyos at yung commitment mo sa tao, sa body of Christ, o sa kapatiran. Ang sabi po doon, they gave themselves to God and to us. That us is us. Tayo po yun. No? Ang kapatiran po ng mga unang panahon doon po sa Corinto, grabe po yung suporta nila sa bawat isa. No? Sila po ay nagtutulungan at isa-isa ho natin makikita po dito kung ano yung commitment po na yon. Una, ano yung commitment nila sa tao at that time? Tayo po ay makibahagi sa gawain sa simbahan. Napakasimple. Your commitment is to participate, to join, to be part of what's happening in the church. Hindi lang yung umattend ka ng church. Every Sunday. Your commitment is not only to God, but also to the body of Christ. Sabi po sa kanta na alam po natin, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay, ano yan? May pananagutan sa... Kantahin po natin. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na... Amen? Makibahagi ho tayo. Dati ho siguro nagsisimba ka, kinakanta mo yung song na yon, pero nandun ka lang sa sulok ng simbahan. Ready to go. Amen? Ready to go. Pagka-offering na, uwi ka na. Goodbye, Father. See you later. Nagmamadali. No, nagmamadali. Lagi kang nasa sulok. No? Pero iba ngayon, dahil relasyon ang meron ka ngayon. Hindi religion. Amen? But you need to be part of what's happening in the body of Christ. Tignan po natin kung ano yung mga bagay po na yon. No? Unang-una, manalangin para sa paglago. If you are part of this church, particularly Words of Life, if you are a member of this church, hindi ka lang membro, kundi you are part of this family. Amen po ba? I want to believe that this is a family. You are a brother, you are my sister. Ikaw ay aking nanay at tatay kung mas matanda ka sa akin o mas batang kapatid. I want to treat each and every one of us as a family. And if some point, hindi ka natrato dito na isang pamilya, sabihin nyo lang po sa amin at pagsasabihan namin ang mga ushers. No? Kasi ang mga ushers, sila po yung unang-unang sasagip po sa inyo. Sila po yung unang-unang magpapakita po sa inyo ng pagmamahal dito sa church. Pagpasok mo pa lang, makikita mo na yung usher, makikita mo na si Noy, no? Feeling welcome ka. Bakit? Sa tawa pa lang ni Noy, welcome ka na. Amen? Hindi yung pagpasok mo sa isang simbahan, tahimik lang, bawal kumaluskos, dahan-dahan. Diba? Tapos pag nauubo ka, bawal umubo. Kasi pag umubo ka, mawawala yung presensya ng Diyos. Kaya pag umubo ka, ganito lang. Ganun lang. Bawal. Bawal tumawa o Naintindihan niyo sinasabi ko? Maging manalangin para sa paglago. No? Tingnan po natin. We always thank God for all of you and pray for you constantly. Sabihin niyo nga po constantly. Ang commitment mo sa tao, sa body of Christ, sa church, is to pray for one another. When was the last time you prayed for a member of the church? Some of you are receiving prayer requests. Amen po? And ibig sabihin, kung nakakatanggap ka niyan, ibig sabihin, kailangan ipanalangin mo siya. Amen? And many times, yung mga ipinapanalangin po natin, sabay-sabay, gumagaling po. Amen?
Minsan, di na lang na po natin nababalitaan. Pero kami po ng mga pastor po sa church, nababalitaan po namin, ay, gumaling si ganito, ganyan-ganyan, nakapasok na sa eskwela, nakabalik na po sa ganyan. Ayos na po yung mag-asawa, mga ganon. Pero kasama ho kayo doon na nananalangin para po sa church. At hindi lang po para sa mga nandito sa church, maging sa mga wala pa sa church, ipinapanalangin. Kung gusto mong lumago ang church, simula mo ng manalangin, ipanalangin yung kapitbahay mo na chismosa, ipanalangin yung kamag-anak mo na nandun lang siya pag mangungutang, ipanalangin mo na yung kaklase mo na 10 years ago pa kayo nagkita, no? Panalangin natin sila. Hindi lang, sige po, papanalangin na. Ano yung papanalangin nyo? Siyempre, panalangin mo na makakilala sa Diyos. Amen? Yung empleyado mo na hindi na nanalangin, ipanalangin mo na. Amen? No? Ito ang yung pagiging bahagi. Ito ang commitment mo. The reason why hindi po nag-grow ang church, it's because many times the pastor is very careful to tell the people, ito ang inaasahan ko sa inyo. Kung ako po ang tatay ng pamilya na to, hindi ako manginginig. Hindi ako magpepreno. Kung ako ang tatay ng pamilya, hindi po ba? Kung kayo, mga anak ko, mga kapatid, ikaw ang asawa, dami ko naman asawa, no? Kung kayo ang pamilya ko, sasabihin ko, pamilya natin to, bahay natin to, no? Pangalagaan natin. Bakit? Pamilya ko to. Dapat lang sabihin ko sa inyo, kayo mga miyembro ng pamilya. Tama po ba? Tama lang po ba? Amen? Kaya minsan sinasabi ko po, bawat upuan ay may presyo yan. Kung walang uupo dyan, sayang po ang 165 pesos or less. No? Kasi bawat upuan po yan, kinumpute na namin kung magkano ang presyo niyan. So every time makakita tayo ng bakanting upuan, it reminds us, kailangan umupo na rito yung pinsan ko. Kailangan umupo na yung tatay ko rito, yung kapatid ko, yung kapitbahay ko. Amen? Hindi lang po para dumami. Pero dahil yun ang commitment mo as part of this family. Isa lang naman ang mangyari kung ayaw mong sumunod, maghahanap ka ng ibang pamilya. Amen? Pero hindi naman po masama yung sinasabi ko. Masama po ba? Hindi naman po. Amen. So sino sa inyo ang magdadasal para po sa ipagkalalago ng church? Amen? So may 4. Praise the Lord. Pwede na. 5, 6, 7. Of course, lahat po tayo. Amen po ba? Amen? Amen. Isang masigabong palakpak po. Our commitment to the church, tanggapin ang bawat isa o i-welcome natin ang bawat isa. No? Sabi po doon sa Romans 15:7, therefore accept each other just as Christ has accepted you so that God will be given glory. Remember the time na hindi mo pa nakakilala si Lord pero tinanggap ka niya. Sino ka ba noon pero tinanggap ka niya? Nawa ganun din po ang pagtanggap natin. Hindi natin pwede, hindi pwede kasi kilala kita eh. Ikaw yung madalas punta dito sa church, wala kang ginawa kundi ganito ganyan. No? I had an experience, I don't know if he's here right now. Well, kukwento ko pa ba, Noel? Hindi na, no? Hindi na, hindi ko na ikukwento. At some point, I was discouraged with this person dahil umattend siya sa church and he ends up, ibang motibo niya. Yung mga umattend po dito sa church minsan, humihingi ng pamasahe papunta sa pauwi sa probinsya at ang isa sa mga natutunan ko is huwag kang basta-basta magpapaniwala. No? And it's the same person again. Babalik siya, uwi na naman daw siya ng probinsya. Nagkataon, namumukhaan ko siya. So many times si Pastor Yoli ang humaharap. But I was convicted. The last time I saw him, sabi ko, pasensya na po. Hindi po kami organisasyon na papasok ka, manghihingi. No? Pero hindi ko naman ho sinasabi na ang miyembro ng church pag nang hiram o ano, hindi ko naman sinasabi na hindi namin mapagbibigyan. Depende po, no? Pero ang ginawa ko po, dininay ko po yung tao. And after noon, right after, sabi ko, Lord, tama ba yung ginawa ko? Hindi ba lahat ng lumapit sa'yo, pinagbigyan mo? When was the time may lumapit sa Panginoon, tinurn down niya?
humingi ng kagalingan, tinurn down niya. Parang wala po ata, no? Pero dahil tayo po ay church, ito po ay parang ospital na kahit wala kang down payment, tatanggapin ka namin kasi alam namin na kailangan ka ng gamot, na kailangan ka ng kagalingan. When I went home, I repented to God. Sabi ko, Lord, siguro hindi ko na po gagawin yon. Kasi po ako, matalas po ang aking pakiramdam pag binobola mo lang ako, hindi. Yung mga tao po talagang ganun, di po ba? Amen po? Amen? Parang ang sama ng tingin nyo sa akin. Ha? Oo na, ako na. Di ba? One time, mayroon pong elder sa church na to. Yung nanghihingi ng mga taong ganon, diretso po sa opisina, alam na po ang opisina. Minsan may umaattend pa na colonel daw, colonel. Meron daw parang dinner sa Krame, kailangan daw magbigay ng 4,000 sa ticket. Parang ganon. Nalaman-laman namin ay isa palang, tawag nun? Scam. No? And for how many years binibigyan namin yung taong yan? Scam pala siya. Pero sabi ko nga po, kung tayo po ay mga anak ng Diyos, matutuho tayong tumanggap ng tao. Nawa tayo po ay mga kalapit, yung approachable, hindi ka pwede rito, nakamaong ka lang. Hindi ka pwede rito, ang baho mo. Hindi ka pwede rito, kulot ang buhok mo. Hindi ka pwede rito, wala. Naka-lipstick ka, bawal na naka-lipstick dito. Kailangan nakaputi lang ang suot. No? May church pa akong alam na kailangan nakaputi kayong lahat. Nakabarong lahat. No? Kung hindi nakabarong, walang presensya ng Diyos sa'yo. Grabe, no? Again, it is not the building. It is you. Tayo po. We are the body of Christ. Amen po ba? Tanggapin natin ang bawat isa na mayroong pagpapakumbaba at na mayroong pagmamahal. Kaya sabi mo sa katabi mo, sige na nga, tinatanggap na kita. No. Unless nanliligaw sa iyo yan. Huwag. Next. Ang isang committed Christian, ang isang committed po sa body of Christ ay handang maglingkod. Sabihin nyo nga po maglingkod. Sabihin nyo, maglingkod. Ang paglilingkod po ay nasa napakaraming pamamaraan. Amen po? May mga pamamaraan po ng pagbibigay, may pamamaraan po ng pagiging available sa mga ministries. Naalala ko lang si ate, tititigan ko na lang siya para alam niya na siya yon. Di ba? Minsan nakakatanggap kami ng 3 piling na saging, gano'n, mga prutas. Saan galing to? Malaman-laman namin siya pala yung nagbibigay. Pero lately, wala masyado. Pero grabe yung hindi, pero di ba? Dito sa Teatrino, minsan may matatanggap kaming isang supot po ng mangga, no? O kaya mga kaimito. Nasaan galing yung mga, no? Pero dahil natutuwa silang ibigay sa amin, ipinamimigay din namin, no? Minsan may dumating pong isang sako ng manggang, one way ng paglilingkod, no? Ay yung kung ano yung meron ka, ibigay mo sa mga karamihan po. Amen? Amen po ba? Therefore accept, maglingkod. Therefore accept each other just as Christ accept. Hindi ata yan yung verse. Yan. Okay. Next. Suportahan ang gawain ng simbahan. Ano po ba yung mga gawain ng simbahan? Unang-una ay dumalo ng tapat. Sabihin niyo nga po, dumalo ng tapat. O umattend ng church ng tapat. No? Ano yung po? Pwede kayo umattend ng church pero hindi po tapat. Amen? Sakto lang. Ang pag-attend po ng church na tapat ay hindi lang po yung every Sunday nandun ka. Basahin po natin Hebrews 10:25. And let us not neglect our meeting together as some people do. Ulitin po natin. But encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Some of us are faithful, coming to church every Sunday after Sunday, in and out, in you go, out you go. But we forgot the word encourage. Pag nandito ka, bago ka umuwi, sana may na-encourage ka, kahit isang tao lang.
And that is part of your commitment not only to this church but to the body of Christ. Hindi ka lang na-ministeran, pero ikaw rin nag-minister. One of the maturity ng isang tao siguro, before you go home, I would be really glad to see you praying for someone. Pero mo bago ka umuwi, na ipag-pray mo yung katabi mo. And that is why, one of the reasons why we're praying before the service, before the hearing of the word, it's because I want you to experience, to pray for a person na hindi mo kakilala and bless someone na hindi mo kakilala, because this is what we need to do. Hindi lang para umattend ng church, uminit yung upuan mo, and then uwi ka na, wala na. No? Naintindihan nyo ba sinasabi ko? Your commitment is not only to come to church every Sunday, but you are here to encourage. Of course, the pastor is encouraged if you're here every Sunday. Amen? Pag wala kayo dito sa mga upuan nyo, nami-memorize ko kung sino yung wala. No? Yung nakaupo dyan, wala ngayon. No? Yung nakaupo doon. Kadalasan po, alam ko kung saan ka nakaupo every Sunday. Hindi pwedeng hindi kita ma-miss. Minsan nga, pag alam ko pa yung number mo, tinitext kita. Sabi ko, hindi kita nakita kanina. Yun. Ibig sabihin, absent ka. Amen po? Minsan po, hindi po pastor, nasa taas po kami, hindi na po tayo nagkita. Ganun ba? Wow, lusot. Okay, ayos. Pero si pastor, hinahanap ka niya. Kasi siya po ay isang parang tatay sa isang pamilya. Pagkakainan na at wala yung nakaupo doon, hahanap. Di po ba? Ganun po ba ang mga tatay? O bali wala lang sa inyo, wala siya, no? Bahala siya, wala siya. Di ba? Naging tatay ka pa, naging pastor ka pa. Amen? Dumalo ng tupat. Let us encourage one another. So on your way out, try to find someone and encourage him, encourage her by saying, uy, so glad to see you today, ha? Buti naka-attend ka. Sino yung kasama mo ngayon, boyfriend mo? Chumismis ka pa. Huwag ganun. Amen, amen. Makipagkaibigan ka. Para lang next Sunday, hindi na naman sila ulit ang kakilala mo. May bago ka na naman kakilala. Amen? Amen po ba? And that is part of your commitment. Para lumago ang isang church, kahit kakaunti pa lang, maganda siguro nagkakakilanlan na kayo. Yung mga nandito, kilala nyo ba yung mga nandun? Baka naman pag nakita kayo sa mall, nag-iisnabang kayo. No? Pag nakita kayo sa mall, nakita mo, uy, sister, brother. Diba? Nakita mo sa restaurant, nagkatabi kayong ganyan. Huwag kayong magkawayan na parang hindi kayo Pare, kumusta na? Tapos aalis ka, hindi pa pala bayad yung kinain mo. Tapos sasabihin mo, yun yung gubayad, kumpare kayo. Luma na yan. Alam na namin yung tactics na ganyan. No? Hindi, pero ako siguro, ang isa sa mga desire ko, kunyari nagkasabay tayo sa grocery, at nakita ko marami kang pinamili. Kung kaya kong bayaran, babayaran ko. Amen, di ba? Do some things na extraordinary. Amen po? Hindi lang dahil kasama mo siya sa church. Mas lalo na kung kakilala mo at talagang kasama mo sa church. Amen? Kumakain kayo, napadaan si pastor. No, mukhang gutom. Uy, pastor, aliwa, kain po kayo. Aba, dali-dali naman si pastor na pupunta, di ba? Kahit may pupuntahan pa siyang iba. Amen? Naintindihan yung sinasabi ko? Ang ating pong pagiging magkakapatid at pagiging isang pamilya, hindi lang po dito sa church. Gusto niyo lumago ang church? Alam niyo po ba na mas naiinganyo ang isang unbeliever pag may nakita siyang isang pamilya na tight, solid? Yan po ang aking isa sa mga weakness. Ang pamilya ko po ay hindi po solid, hindi po tight noong unang panahon. Kaya pag nakakita po ako ng pamilya talagang mga nanay, tatay, mga anak nagmamahalan, grabe naiinganyo ako. Panay ang punta ko sa bahay nila. Panay, alam mo yun? Di ba? Ganun lang ba ako? O ganun din kayo? No? Parang, sana yung pamilya ko ganun din. Sana yung ganyan. Pag nakita po nila na ang pamilya natin dito sa church, sa body of Christ, nagkakaisa po, maiinganyo sila. Makikita nila kung ano yung wala sila at meron tayo. Amen po ba? Amen? Kaya nga lang minsan nakakadismaya rin ang church. Minsan ang church, the body of Christ. Kasi nag-aaway-away. Dahil lang po sa mga bagay-bagay na maliliit. No? Yung iba makaganito, yung iba para kay ganito. Wala na, hiwalay na ang church. Doon pa lang. And that is why kami po sa church, kami pong mga pastors sa church, we are careful. May mga churches po na talagang bold na bold sabihin, we are for ganyan. We are for ganito. I am a Filipino. I am for Miriam. Hindi, iba pala. Kay ano pala yan? Kay Duterte pala. Di ba?
Kaya ako, pag tinanong po kami mga pastor, ginaya ko lang din naman ang aking mentor. Kasi ang aking mentor hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino talaga iboboto niya. Silent siya. Hindi siya magbibigay ng clue. Nung nasa Samar po kami, pumunta po ako sa likod bahay, doon kasi yung naglelechon. Nagkukwentuhan sila habang naantay nilang maluto yung lechon. Kung si Duterte ba raw, si Binay, si ganito, mga... Pastor! Ay, sige po, ano po yan? Tulungan niyo naman po kami. Hindi kasi kami makakapag-desisyon eh. No? Kung sino po iboboto, sino po bang pwede namin iboto? Ay, sabi ko sa kanila, pasensya na kayo. Pero silent po ako patungkol po sa ganyan. No? In fact, hindi po ako boboto ngayong boto. Dahil wala po ako. Ganun po ba? Masaya mo naman, Pastor. Pero kami po dito, no? Kidding aside, dito po sa church, I don't know, with Pastor Yoli, pero kami po, we don't say, who are we going to vote for? Because I want you to pray. Ikaw mismo, alamin mo sa Lord, sino iboboto mo. Ayoko naman na lahat na ito maka-Rojas, ito maka-Duterte. I'm sure hindi kayo magpapansinan sa labas. Amen? Naiintindihan niyo ba sinasabi ko? Amen? Kaya nga po, isang araw, hindi naman sa nabwisit ako, nagalit ako, no? Kasi may nakikita ko sa Facebook, we are for ganyan, ganito, ganyan. Mga Kristiyano yun, mga kakilala ko. Dinikit pa lahat yung mga celebrity na talagang umayon na dito, no? All the celebrities that joined, ganyan. So itong mga kaibigan ko, para magkakaiba yung ano. Hindi naman natin maiwasan yun. Kaya nilagay ko Matthew 12:21. God is our only hope. Huwag na kayong umasa dyan. God is our only hope. In this nation, God is our only hope. Amen? Amen po? Kahit sino maging presidente, vice-presidente later on, kung wala ang Diyos, walang mangyari. Amen po? Kaya maganda na rin yung sinabi nung huli. Sabi niya, nawa yung ating presidente po ay magpapasakop sa salita ng Diyos. No? Sana nawa. Amen? Amen po? Let's hope for the best for this nation. Amen? Pero dapat makita muna sa atin yan. Kung itong isang pamilya to nagkakaisa, maiinggit yung kabilang pamilya. Ba't sila ganun? Pag nagmahalan sila, ganun na lang. No? Iisang church sila, ba't hindi sila nagchichismisan, hindi sila nagsisiraan, no? We have to protect also the testimony of this church. No? Hindi mo ipinapamalita sa ibang church, ay, ganun yung pastor nila, pag nagsalita yan, walang pakundawang yan. No? Yung pastor nila, napakataklesa yan. No? Pag nag-preach yan, puro patawa. Kaya pag uwi namin, puro patawa lang yung naintindihan namin. Pero sana po sa mga patawa ko, ay may mga katotohanan din po kayo natututunan. Amen? Amen po? Hindi naman po kayo galit sa akin. Mahal niyo po ba ako? Huwag ko kayo mag-alala, mahal ko rin kayo. Yee! Next. Isa sa mga commitment po natin na kailangan makita ay ang maka-Diyos na buhay, godly living. No? Napaka-importante ho yan. Ang mga ibang tao, nanonood po sa atin, nag-aantay para tayo po ay magkamali. Nag-aantay para po tayo mabuwisit, magalit at mainis. At pag nangyari po yon, kukunan tayo ng CCTV. At ipamumukha po sa ating mga Kristiyano at sasabihin po sa atin, ganyan ba ang mga Kristiyano? Sabi ko nga minsan, buti pa sila, alam nila ang standard ng Kristiyano kaysa sa mga totoong Kristiyano. Ito pong gawin po natin, mabuhay ho tayo ng merong maka-Diyos na pamumuhay. Nawa, hindi ho tayo makakita ng mga kompromiso. Nawa, hindi pwedeng ituro sa atin ng kalaban natin, oy, kilala kita! Nag-church ka pa man din. Di ba? Minsan, kinat kita, minura mo ako. Pastor, ikaw ba? Di ba? Ang hirap nun, no? Ang hirap ng gano'n. Kaya sabi ko nga, i-memorize ko. Hindi nyo pa binibigay pala yung plaka nyo po sa akin, no? Para ma-memorize ko. Hindi, joke lang. Philippians chapter 1, verse 27. Above all, you must live as citizens of heaven, conducting yourselves in a manner worthy of the good news about Christ. Then, whether I come and see you again or only hear about you, I will know that you are standing side by side, fighting together for the faith, which is the good news.
fighting together. Sabihin nyo nga po, together. Grabe. Grabe ang kapangyarihan ng together. Pag together, marami nangyaring maganda. Amen po? Hallelujah. Lastly, pinakahuli po, magbigay ng ikapo at alay. This may sound like, uy, nako, pera yan. Delikado na yan. Pera na pinag-uusapan. Bakit pa pag pera ang pinag-uusapan, ilag na ilag ang mga pastor? Kasi kadalasan pong mga pastor, inisip nila, yung pera ay kinukuha mo sa mga tao. Hindi po. Let me tell you that the money you're giving, your tithes and offerings, are being used to expand the kingdom of God through this ministry. Marami po tayong mga daughter churches na sinusuportahan, mga pastor po na sinusweldohan galing po sa mga tithes and offerings. Kaya bago po ang lahat, gusto kong pasalamatan lahat po ng sumusuporta sa ministry na ito, sa inyong pagbibigay ng alay at ikapo. Maraming salamat po sa inyo. Sabi po doon, 1/10 of the produce of the land, whether grain from the fields or fruit from the trees, belongs to the Lord and must be set apart to Him as holy. Ang hinihingi po ng Diyos, ang dapat na ibalik po natin sa Kanya ay 10%. 90% sa inyo na po yan for your own disposal. Buti na lang po, hindi 90 ang hinihingi ni Lord at 10% ang... Sabi po ng isang pastor, jokingly, sabi niya, alam mo, gusto mo malaman nagmamature na ang iyong church, ang iyong congregation? I-test mo sila sa tithes and offerings. Pagka ang tithes and offerings ng congregation mo ay maingay, ibig sabihin, hindi pa sila sumusunod. Pero pag ang tithes and offerings ng congregation mo ay hindi na maingay, ibig sabihin, nagkakaroon na ng totoong commitment. Handa na nilang ipagkatiwala sa iyo yung pinagkahirapan nila na isang buwan, sinuweldo nila 10% bibigay sa church. Yung kinita nila 10% bibigay sa church. Dati kasi, sanay tayong magbigay ng offerings natin, maiingay, no? Puro barya. No? Pag nakita mo na ang congregation mo, tuwing magta-tithes and offerings, dala-dala ang ballpen, may mahabang papel, may cheque, pinipirmahan, big time na. No? Ibang klase na yung commitment nila. Nung naka-attend po ako sa Hillsong Church, isa sa mga bagay na sinabi ng Pastor Brian Houston, sabi niya, this church doesn't need your money. We don't need your money. The pastor himself doesn't need the money. But I understand, nauunawaan lang din kasi ng pastor that as you give, God will pour out His blessings to you. Pera po ang pinakamalapit sa puso ng tao. At kung gusto mo matest ang puso ng isang tao, ang commitment ng isang tao, subukan mo sa pera. Last Friday, Thursday, ang pera ko na lang po sa aking bulsa ay kulang-kulang 1,000. May mga errands pa ako sa mga susunod na araw. Niyaya ko po yung mga kasama ko sa CLM. Uy, mag-ano naman tayo, lomi-lomi. No? Kasi hindi pa ako naghahaponan, 9:00 na. Saan tayo maglo-lomi, Pastor? Doon sa may, Kalayaan, Kamyas. May masarap doon, Abramiki ang pangalan. So, pinuntahan namin. Long story short, nahiya naman ako na hindi ilibre yung mga niyaya ko. Kasi ang pagkakaunawa ko, KKB kami. So, nung nagkabayaran na, hiningi ko yung bill, kulang-kulang 500. So, hiningi ko yung, ako humingi ng bill. Dapat ako rin magpapayad. Sabi ko, 482. Nahiya ako, na-convict ako. No? Sisingilin ko pa ba ito ng tag 60 pesos o akin ni 70 pesos o akin na, di ba? Ako yung nag-aya. Sabi ni Ate Jana, Pastor, sa'yo na yan. Ikaw na magbayad niyan. Nahiya naman ako. Sabi ni Lord sa akin, bayaran mo yan. Nakakaya. So, binayaran ko po. No? And, ba't ko ba naikwento yun? No?
Ang pinakamalapit sa puso ng tao ay pera. Pagka pera ng pinag-uusapan, natitest talaga if you really care for them. No? Handa ka bang magtiis para lang mapamerienda mo sila? No? Handa ka ba bang magtiis sa isang gawain sa church? No? Nagkaroon po ng lindol o sunog siguro, no? Kailangan yung mga old clothes mo, ipamigay mo na. Will you sacrifice? Mga old pa lang yan, no? Pero pag pera ng pinag-usapan, minsan lumalabas po yung totoong pagkatao natin, totoong commitment. I'm not saying na ako ay totally surrendered na po dyan. May mga panahon pa rin na minsan nagtitipid po ako. May mga panahon pa rin na minsan galante, no? Pero how I wish every day galante po ako. I'm not saying this because I'm about to ask you to give to the Lord. No. I'm asking you because as you give, sabi ni Paul, even Paul said, it's not that I want your money, it's not that I want whatever you are giving, but because I understand that as you give, God will bless you. God will bless. This is your commitment not only to the body of Christ, but to this church. Again, thank you for your full support of all those years that you've been giving your tithes and offerings. Every time na may isang kaluluwa na tatanggap sa Panginoon, kasama ka ron. Kasama ka na nag-invest. Amen? When I was sa Hillsong Church last year, I was surprised. Sabi ko, napaka-brutal naman na itong offering nila. Alam mo bakit? Wala kang katakas-takas. On your way out, there are people out there who have that device that you just your card and there goes your tithes and offerings. Wala nang envelope. High-tech na, no? Credit card, magkano doon? Type mo lang, $150. Swipe mo. That's your tithes. Kasama na yung pangalan mo ron, lalabas. Bibigyan kang resibo. Dito siguro may ma-offend na paglabas mo, hawak-hawak na nino yung equipment. Sister tithes mo. Mastercard. High-tech. Gusto niyo ba may ganun tayo dito? Pwede rin naman, di ba? Mas, di ba, close. Di ba? Nakadeposit ka agad. Hindi na kailangan i-deposit ni Rizal sa Lunes at Martes. Amen? Pero hindi po yun ang tinitignan. Ang tinitignan po yung puso mo. That as you give, cheerfully give to the Lord. Amen? Hindi yung pag nagbigay ka, ayan na naman, offering na naman. Hindi yung tuwing offering time, nasa CR ka. No? Kaya sa susunod, maglalagay na rin ho kami ng open box sa CR para pag offering nandun ka, uy, hindi, sinundan ako ng offering box. Wala kang katakas-takas. It may sound funny. Pero sabi po sa Malakay, test me on this if I will not pour out the gates of heaven to bless you. Amen? Isa lang yung nag-amen. Amen po ba? Amen. I'm about to close. Last Wednesday, mabilis lang po. Nakilala ko ang taong ito for the very first time. And his name was not common in the Bible. His name is Epaphroditus. If you happen to know him, praise God. If you don't know him, Google mo siya mamaya. Epaphroditus was a minister. Disciple siya ni Paul. At siya po ay taga Philippi. Minsan po, nakakulong po si Paul sa malayong lugar sa Rome. Napag-utusan po si Epaphroditus na dalhin yung mga regalo at mga alay para po kay Paul na galing po sa mga Philippians. Napag-utusan po siya. Unang-una, si Epaphroditus po, nung una po ay isang pagano. Hindi po naniniwala sa Diyos. In fact, ang pangalan niya ay galing po sa Greek gods na Aphrodite. No? Aphrodite. No? Siya po isang pagano. Pero na-born again siya, nakakilala niya si Lord. At simula nung nakilala niya si Lord, nagpagamit siya at hinigitan pa niya yung expectations sa kanya. For the Philippians, he was a messenger. But when he went to Paul sa Rome, simula Philippi to Rome, hindi ko alam kung gaano kalayo. Maybe one of these days, alamin ko kung ilang kilometro yung nilakad niya. Along the way, nagkasakit po siya, pero ayaw niya pong ipaalam sa mga taga-Philippi. Gusto niyang kompletuhin yung mission niya para maabutan niya, madala niya yung mga bagay-bagay na pinadala para kay Paul sa Rome. Pagdating niya po sa Rome, nabalitaan po ni Paul at sabi niya, I commend you on this.
Grabe ang commitment mo. And now, he was not only a messenger to Paul. He became a brother, a co-worker, and a co-soldier. Grabe. Na-promote ka agad. Para bang, bro, magkaparehas lang tayo. Grabe yung commitment mo. Matindi yung pinagdaanan mo. Pero nakarating ka pa rin dito para dalhin mo yung mga bagay na yan. Kaya sabi niya, papadala kita ulit doon sa Philippi. No? Dalhin mo yung book of Philippians, si Epaphroditus po ang nagdala para sa mga Philippi. Galing po kay Paul. Siya po yung messenger, matinding messenger. Pero isang bagay ko po ang nakita ko po ron, yung commitment niya. We are talking about commitment this month. Yung commitment niya, he went beyond the expectation. Sabi po nung verse po natin kanina, grabe, no? You went behind the expectation. Let me go back, no? Can you go back to my first slide, yung verse? Hallelujah. Are you there na? 2 Corinthians 8:5. They even did more than, sabi niyo nga po, more than we had hoped for their first action was to give themselves to the Lord and to us just as God wanted to them. I realize in this verse, these people are not rich people. If you go back to 2 Corinthians chapter 8, verse 1, these people are not rich people. They are very poor people. Hindi sinabing poor people. It says very poor people. These are, I don't know, kung gaano kahirap ang mga taong to. But they learn to give extravagantly. So let me remind you, it's not the amount, but it's the obedience. It's the obedience. It's not how much you sacrifice. Grabe, pastor, yung sakripisyo ko, ha? Umaga pa lang na Sunday, alas 5, dito na ako. Hanggang hapon, dito ako. Diba? It's not the sacrifice. Pero pag ang puso mo naman, reklamador ka. Grabe, dito na ako na alas 5. Mukhang nagreklamo ka. No? It's the heart. That even as you give a small service to someone or to the Lord or to the church, it's the heart. God is looking for the heart. God saw the heart of the Corinthians in this verse, in this chapter. Very poor people. And they abound in richness. No, sabi po, basahin niyo po pag uwi niyo mamaya. 2 Corinthians chapter 8 verse 1. 1-5, basahin niyo po. And you will be amazed how these people committed to God and to the people and to the body of Christ. Grabe po si Epaphroditus. Hindi po siya apostle, hindi po siya disciple. Disciple siya niya. Wala po ang pangalan niya sa Bible na madalas. In fact, 2 beses lang nabanggit. Pero grabe yung impact ng buhay niya sa buhay ni Paul. At ang sabi niya sa letter niya, saludo ako sa iyo, Epaphroditus. Grabe ang buhay mo. Ikaw, kapatid, someday, God will be able to say, good and faithful servant. Where is your commitment? Your commitment to God and your commitment to church, to the body of Christ. I pray that you learn something this morning. Amen? Hope you learn something this morning. May you stay committed in the Lord. Amen? If there's anyone, kung meron man po, right now, hindi mo pa kinukumit yung buhay mo sa Panginoon, I challenge you, you need Jesus Christ to start with. Bago pa man magsimula, kailangan mo ang Panginoong Jesus to be your Lord and Savior. And if that's you, you want to receive Jesus Christ in your life, gusto mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa buhay mo, pwede mo ba itaas yung kamay mo because I would like to pray for you. Sige po, huwag ko kayo mahiya. You want to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Meron po. Salamat po, kapatid. Uy, thank you, brother. Meron pa po ba? Sigurado ka ba? Parang nag-aalang ka. Do you want to receive Jesus Christ in your life? Amen. Amen, brother. I see you. Hallelujah. Hallelujah. Sino po ang nagdala
Pakitaas din ang kamay, yung nagdala, kaibigan, kamag-anak. Mas malakas po na palakpak sa nagdala. Hallelujah. And lastly, dun po sa mga nagtaas ng kamay, pwede bang tumayo and come here in front? Because I would like to pray for you. Hallelujah. Praise God. Ito, yan. Siyempre, suportahan natin yung nagdala. No? Halika kayo. Yung kaibigan na nagdala, suportahan nyo. Sumama kayo dito sa likod at ilay hands po natin. Sige na, halika. Huwag ko umiiyak. Yan. Hallelujah. God is good. 4 sila eh. Kuya, dito ka. Halika. Yan. Ano pong pangalan mo? Julius po. Julius. Summer? Wow, nice name. Joel. Archie. Palakpakan natin sila. Archie, Joel, Summer, Julius. Praise God. Let us pray. Sige po. Manalangin po tayo. I want you to pray after me. Okay? I want you to pray after me. And if you can also pray after me, pray with me this morning. Sige po. Aming Ama. Sige po, just open your mouth. Say, Aming Ama, salamat po sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Ngayon, sinusurrender ko po ang aking buhay. Si Jesus na lang po ang aking Diyos at tagapagligtas. Maghari po kayo sa aking puso. Ikaw pong masunod. Ikaw pong maitaas. Salamat, Panginoong Jesus, sa kapatawaran ng aking mga kasalanan, sa buhay na walang hanggan. Salamat sa bagong umaga. Salamat sa pag-ibig mo. Simula ngayon, ikaw, Panginoong Jesus, ang aking maging Diyos at tagapagligtas. Ito po ang aking samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Yay! Praise the Lord.